Ayan mga brad, bali ngayon gagawa tayong harness para sa MDL. Nang sa ganun, doon sa mga gusto mag DIY, yung sariling gawa lang nila, madali nyong masundan. Ngayon syempre, unang-una gagawa kayo ng harness. Para yung harness na yun mismo mag-guide kung paano nyo i-install sa inyong motor. Ngayon, meron tayong dalawang relay. Ito yung para doon sa high and low ng mini driving light. Ang ginagawa ko rito mga brad, yan, pinagtatabi ko siyang ganyan. Tapos kung nakikita nyo to, lagayan, suksukan to ng para yung pinaka bracket nya, dyan yung lalagay yan, pinagdidikit ko yung ganyan. Tapos lalagyan ko siya ng tape. Ayan, nilagyan natin tape. Ba't natin nilagyan? Kasi para madali ko siyang masundan. Katulad yan, nakapwesto na, di ba? Dito yung nakadirekta sa battery, itong number 30. Pinagtabi ko yan. Tapos paglalagyan ko ng wire, ay madali mo siya masusundan. Ang gamit pala natin ng wire, number 16. Ayan. Automotive wire, number 16. Heavy duty siya. Bali, positive, negative, pula't itim ang kukunin nyo. Ayan, depende sa layo ng pagkukonektahan nyo na nakadirekta sa battery. Ito yung puputulin natin ng wire. Bukas ka pala mag-install tayo ng MDL sa sniper, kaya iaabang lang natin to. Ganyan lang kalayo, mga 2 dangkal yung kukunin natin. Puputulin natin yan. Tapos yung dulo na to, lalagyan natin ng clip. Itong clip na to. Ayan, lalagyan na natin siya ng clip. Ngayon ang paglagay nga pala nito, ito nga pala ang ginagawa natin para dun sa mga baguhan na gusto mag DIY, hindi dun sa mga master natin. Ayan, dito ko siya inumpisahan. Detalyado kasi pagka ikaw gumawa nito, hindi yung pwede dito ka mag-uumpisa tapos pababa. Hindi pwedeng ganun. Kailangan dito ka sa baba, mag-umpisa pataas. Ayan. Kung ang gagamitin nyo itong heat resistant tape, pero kung yung Sinca tube, ipapasok nyo lang yan tapos iinitin nyo. Ako kasi mas gustong ginagamit itong heat resistant tape. Maganda siya, pit na pit siya. Tsaka hindi basta-basta natatanggal. Yung Sinca tube kasi minsan nahuhugot yun Ito hindi, matibay siya. Ayun, ganun din gagawin nyo rito sa kabila. Yan, yung ganun din yung sa kabila, lalagyan nyo rin. Tapos gagawin ko pagpapantayin ko siya. Tapos pagdating dito, susukatin ko na lang, tatansyahin ko na lang yung sukat. Tapos ako siya puputulin. O, di ba? Parang gago lang tinutol din. Hindi, ang purpose kasi niya, pagsasamahin nyo siya, na ganyan. Yan, babalatan nyo to. Yan. Doon sa mga gusto mag-DIY, bili rin kayong ganitong cutter. Pang splicing ng wire para mas madali kayo makapagtrabaho. Ayan, pagsamahin nyo yan. Ayan, ngayon pag napagsama nyo, lalagyan nyo rin to na clip. Ako ang ginagamit ko kasi hindi yung meron akong yung tawag doon, yung pang rito. Minsan kasi kumakalas, ito mas gusto kong gamitin. Mas nasanay na ako rito, tsaka mas kampante kung hindi siya bibitaw. Ayan, iniipit ko siya. Ayan, walang katanggal-tanggal. Mas siyempre kung saan kayo kampante, dun kayo. Kahit sabihin mo wala sa standard yung paggamit mo ng tools, di ba? Kung doon ka kampante, doon ka na sanay di ba? O yan, walang katanggal-tanggal. Meron ako nun yung pang crib, tawag doon, pang rito, piga. Meron ako nun. Tapos ganun uli, sa baba kayo mag-umpisa. Mas madali kasi kung meron kayong proseso sa paggawa. Sa ganun, pag nakasanayan nyo yun, mas mai-improve nyo pa. Mas mapapaganda nyo pa yung gawa nyo. Ayan, diba? Ang ganda. Ayan, ito pula, positive. Gaya ng sinabi natin dito sa relay, itong 30, number 30, ilalagay nyo lang yun dyan. Ayan. Tapos doon naman tayo sa negative. Ito yung pinutol natin kanina. Ganon din ang gagawin natin. Ayan, nalagyan na natin yung kulay black na wire, yung negative, silbing negative. Ngayon ito yung relay, ikakabit na ngayon natin dito. Sa number
85 and 86. 85 kasi pinagdikit natin, no? Pwede naman ganito, number 85, kaso kakabila pa kasi kayo eh. Pagka 85 din kinabitan nyo rito sa kabilang relay, tatawid siyang ganyan eh. Medyo magkakaroon kayong lito, lalo na kung ikaw ay baguhan pa lang. Kaya ang purpose ng lilagyan natin ng tape yan, pinagdikit natin. Total, ito rin yung susupply mo ng negative eh. Pagdikitin mo na lang, number 85 sa kabilang relay, number 86 sa kabilang relay naman. Magkatabi lang siya, di ba? Ayan o. Ganyan magiging forma niya. Ngayon, kakabitan naman natin siya ng para dun sa switch. Dito sa number 85 ng isang relay, 86 ng isang relay. Dito yun mga brad. Para sa switch naman to. Ikakabit muna natin. Kukuha muna tayo ng wire. So ito na isa para sa sa switch ng MDL. Bali pumutol lang tayo ng mga isang kalahating mga isang yarda. Tapos lalagyan na natin ng clip. Ngayon lalagyan natin dito sa may niya. Yung 85 yung 86 magkabilang relay Ayan. Ngayon magiging forma niyan ganito. Ayan di ba? Ito na yung dulo nung para sa switch. Kasi sniper yung lalagyan natin kaya aabangan lang natin siya dito. Iaabang lang natin to. Ito yung sa high and low. Ayan. Ngayon yung MDL, ikakabit naman natin yung MDL para naman dito yun. Di ba hindi nakakalito? Mas may proseso, kumbaga. Hindi ka malilito. Pag nakasanayan mo, kahit nakapikit ka, kaya mo nang gawin to. Ayun, kunin lang natin yung MDL, tapos ilalagyan natin ang clip. Ngayon ito yung MDL na i-install natin. 80 watts siya. I-install natin sa Yamaha Sniper. Bali ang ginagawa ko man dito, pagdidikitin ko rin yung ganyan, tapos lalagyan natin ng tape. Para hindi siya makalat, tignan ba? Hindi siya lalagyan ko tape yan, lalagyan ko rin ng tape tong mismong wire. Hindi ka naman isasagad, para lang maghawak siya. Tapos itong dulo, yun, habaan lang natin yung splicing niya. Habaan lang natin to, pagpapantayin natin yan. Yan, pagpapantayin lang natin yan, parehas sila. Ayan, pantay na siya, mahaba na siya. Ngayon yung dulo nito, inaalis ko yung dulo kasi nito eh. Medyo mahirap balatan pag nandyan yung dulong yan eh. Kaya inaalis ko yan dyan. Ngayon babalatan ko yan isa-isa. Sasamahin ko yung kulay-kulay. Di ba madali magtrabaho pagka meron kang proseso. Ayan, nalagyan na natin ng clip. Tsaka nabalutan na rin natin ng history resistant. Ngayon ikakabitan natin sa number 87 ng kabilang relay at saka sa kabilang relay. Ayan. Tapos itong black, isasama natin dito yan. Ayan. Tatansyahin nyo na lang. Ayan, katulad yan, di ba? Napakalinis tignan. Pag ito nasundan mo, napakabilis ng trabaho mo. Tsaka wala kang lito. Lalo na doon sa mga gustong mag-DIY. Ayan, wala kang kalito-lito rito basta nasundan mo to. Yung prosesong sinasabi ko sa iyo, yung prosesong pinapakita natin basta't nasundan nyo, hindi kayo malilito dahil mga nakapwesto na yan, nakaabang na yan. Tapos lalagyan natin ng tape lang. Ngayon itong kulay puti, yung dual na sinasabi natin, pwede nyong ilagay sa passing o isabay sa high ng stock high nyo. Pwede nyo isabay ito. Ngayon ginagawa natin dito, ayan, ganyan na. Ang purpose natin kasi dito, in case na magka-problema tong relay, madaling palitan. In case na masira yung MDL nyo, madaling palitan. Yung harness, magagamit nyo pa rin itong wire. Ayan. Bali, iabang lang natin to, tetipan lang natin to banda rito.
Ito, aabang natin kasi ito eh. Hindi pa natin alam kung palalagyan ni customer yung sniper niya ng passing. Ayan, abang lang siya. Tapos ito, kaya ako ginaganyan. Dito kasi, in case na masira yung MDL o gusto niya magpalit ng MDL, dito lang ako puputol. Tapos itong wire na to, naka-intact na to. Tetape na natin yan. Babalutin na natin to ng heat resistant tape. Pwede na natin to iabang tong ano niya, passing. Lalagyan na natin ng wire. Ngayon, ito yung wire ng passing para dito. Malilito kayo kung di nyo lalagyan to ng tanda. Kaya ako ginagawa ko, minsan binubuhol ko to o lalagyan kong tagging dito sa dulo. Kasi nga itong para sa high and low, tsaka mas mahaba yung sa passing ko. Mas mahaba yan. Mga isang dip ako. Kasi hindi ko pa tansyado yung sa sniper eh. Pero yung, kung sa Yamaha Mio Gravis, tansyado na natin yung haba. Yan, ikakabit lang natin dito. Iaabang lang natin dito yan. Tapos pagduduktong pala ng wire, mayroong ka rin dapat na proseso na hindi siya bibitaw. Ayan, ako ganyan ginagawa ko kasi basta nagduktong tayo, medyo hipitan natin. Ayan, ngayon pwede na natin tong balutin ng heat resistant tape. Ayan. Nabalutin na natin siya. Tapos tansyahin mo na lang, siguro mga ilang pulgada, ihiwalay mo yung positive negative, yung susuplayan mo na ng yung dedirekta sa battery, nakahiwalay na yan. So, ito yung switch papuntang manubela niya, tapos nandito na rin yung passing, hihiwalay na yan. Yung ilalagay kasi natin dito, although na ano siya, sniper, domino switch, iaabang lang natin yung domino switch dito. Para doon sa hindi familiar dito sa domino switch, tatlong wire siya, meron na brown, black, tsaka blue. Ngayon para mahanap mo yung common, inuulit natin para doon to sa mga bago, hindi doon sa mga nakakaalam na nito. Kuha kayong multi-tester, lagay nyo lang sa ayan, hanapin natin yung common. Yan, tumunog siya, ibig sabihin na magkaruktong, kaya tumutunog yan. Lagay natin yung isa sa blue, tapos i-switch natin. Ayun, tapos subukan natin i-off. Nawala. Tapos sa kabila naman, kabila naman natin yung switch. Pag ito tumunog, ang common natin yung kulay blue. Kadalasan kasi, minsan, standard kasi, basta blue, yun yung common sa mga switch. Pero meron ako na experience, yung ibang brand na switch, minsan black yung common. Kaya ako, sinisigurado natin na paglilagay natin, yun na yun. Ayun, ito yung common. Ngayon itong dalawang wire na to, ito yung lalagay natin dito sa high and low na nakalagay dito sa number 85 and 86. Marahil nagtataka yung mga master natin, no? Kasi dapat 86 lang yung high and low. Although na pinagsama natin dito, dinikit nga natin yan. Ayun, yun, kanya-kanya tayo kasing style. Kung saan tayo mapapadali, doon tayo, di ba? Bali na, ilagay na natin yung para sa high and low na switch, itong itim, tsaka itong brown. Ngayon, pwede na natin siyang balutin ng heat resistant tape. Itong kulay blue, yung common, hindi natin isasama yan. Iabang na natin yan kung saan siya yung magbibigay ng supply. Kadalasan na pinagkakabitan nito sa park light,
sa brake light. Yan, doon kinakabit yan. Para pag nag-on ka ng susi, meron magkakasupply siya. Yan, abang yan. Tapos pagdating dito, babalikan mo tong direkta sa battery. Lalagyan din natin to ng heat resistant tape. Ngayon, kung kakapusin naman tong papuntang battery mo, pwede mo nang duktungan. Baga naka-ready na tong harness mo. Ayan, ready na siya. Ipepesto mo na lang kung saan mo siya pwede ipesto. Tapos, dadali mo to sa battery. Lalagyan mo yung fuse. Wag nyo palang kakalimutan ha. Basta nakadirekta sa battery, lalagyan yung fuse. Tapos, ito namang switch. Papunta tong manibela mo. Dahil papunta tong manibela mo. Kasi nakalagay ito sa side mirror mo. Tapos itong isang mahabang wire, ito yung passing. Medyo napahaba yung putol natin, ano. Ayan, kasi hindi pa natin tansyado eh. Ayun, kaya itong ginawa natin, pwede to kahit sa anong motor. I-assemble mo lang, naka-ready na yan. Tapos itong dulo ng drivers ng MDL, ayan, dadali mo lang kung saan ilalagay yung MDL mo. Tapos naka-ready na to. Yan, pipwesto mo na lang yan, i-aayos mo lang to, dadali mo lang to dun sa manibela, napaka-basic, di ba? Ayan, para dun sa mga gusto mag-DIY, ayan, madali mong mai-install basta sinundan mo itong prosesong ito. Kasi hindi ka maliligaw. Although wala tayo sa standard na number by number, kailangan yon yung number niya, tayo gumawa tayong diskarte para na sa ganoon madali natin masundan at madali rin masundan dun sa makakanood nitong video to. Ayun, paki-like and follow na lang ang ating Facebook page, ang Alan Del Libro Pitik ni Book. Ganon din ang YouTube channel natin. Paki-subscribe na lang and share my video. Mabalos.